Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, dadaan ang ating pananampalataya sa mga pagsubok. Ang malaking pagsubok po na pinagdaraanan ng Iglesia mula nang pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo ay nagbunga ng iba't ibang epekto o reaksyon sa mga kaanib nito. Patuloy po kaming tumatanggap ng mga impormasyon na marami lalo na sa panig ng mga kabataan ang kusa ng tumigil sa pagdalos sa pagsamba. Merong mga umayaw na sa iglesia at meron ngang iba na umanib pa sa ibang relihiyon o pangkati ng pananampalataya. Ang iba naman, bagamat hindi nasisiyahan sa mga nakikita nilang masasamang nangyayari sa iglesia, ay nagpasya na manahimik na lang, pumikit at magbulag-bulagan para na lang maingatan ang kanilang pagiging kaanib. Sapagkat alam nila na kung sila ay pupuna, magtatanong, o maghahayag ng kanilang saloobin sa mga nangyayari sa iglesia, ay gigipitin sila, uusigin sila, at sila man ay ititiwalag din. Hindi lang yun. Meron namang mga naninindigan na walang nangyayaring masama sa iglesia, kundi nananatili ang lahat ng bagay na maayos. Katulad ng kalagayan nito sa panahon ng mga naunang namahala. Sa halip ay patuloy pang umuunlad at nagtatagumpay sa iba't ibang larangan ng gawain. Sa panig naman ng mga tumindig na mga defenders, malaking bilang po ang isinuko na ang kanilang paninindigan. Dati ay ipinagsasanggal ang iglesia, ang mga doktrina, ang mga patakaran, at mga tuntunin, kaya nung nakakita sila ng mga maling ginagawa ay pumuna sila. Subalit ngayon ay yumakap na sa mga bago at maling mga doktrina, at ang mas masahol pa, nagtayo na ng sarili nilang samahan o assembly o bukod na iglesia. Subalit, nagkaiba-iba man ang mga naging reaksyon sa mga nangyayari sa iglesia ngayon kung tatanungin natin ang lahat kung sumasampalataya at nagtitiwala pa ba sila sa Diyos. Tiyak na ang karaniwang isasagot ay isang matunog na oo. At ang katunayan daw ng kanilang nananatiling pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ang patuloy nilang pagsasagawa ng mga pananalangin at pagpapanata, individual man o pampamilya o pangkongregasyonal. Pagka ang isang tao ay mapanalanginin, ay madaling ipakuhulugan yun na siya ay tunay na sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po ng pananalangin. Subalit, sapat ba yun upang mapatunayan natin ang ating pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos? Ang tunay na pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mapatutunayan sa pamamagitan ng tamang reaksyon pagka dumarating ang mga pagsubok, lalo na ang mabibigat. Yan po ang aalamin natin ngayon kung paano natin dapat harapin ang mga pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na ating maranasan. Pero ang alamin muna natin, bakit po ba pinapayagan o ipinahihintulot ng Diyos na makaranas ang mga lingkod niya ng mga pagsubok at may mga pagkakataon pa nga na napakabibigat? Magsimula po tayong bumasa sa unang Pedro sa 1:6-7, ganito ang nakasulat. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na
nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Bakit po ipinahihintulot ng Diyos na makaranas tayong mga lingkod niya ng mga pagsubok, batay po sa ating binasa, upang masubok ang ating pananampalataya kung talagang tapat. Naunawaan natin na ang tunay na pananampalataya nakasalik sa mga tunay na mga aral. Tinanggap po ba nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga tunay na mga aral ng Diyos? Opo. Sapagkat sugo ng Diyos ang nangaral. Si kapatid na Felix Manalo. Sa makatwid, tunay ang pananampalatayang tinaglay natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero yung pananampalatayang yun, kailangang dumaan sa pagsubok. Ano po ang nakakatulad ng pagsubok sa ating pananampalataya? Ang pagsubok sa ginto na pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay o puro o lantay. Ayon sa Biblia, ang ating pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Kaya lalong padadaanin ito sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Ayan ang tamang reaksyon. Pagka humaharap tayo sa pagsubok, dapat ba nating ikalungkot o ipagdamdam kung padaanin tayo ng Diyos sa mga pagsubok? Hindi po. Bagkus ang sabi sa talata, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Gaano po ba kahalaga pagka nakapasa tayo sa mga pagsubok o mapatunayan nating tapat ang ating pananampalataya? Ang sabi sa talata, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Mga kapatid, hindi po ba marami at iba't ibang uri ng pagsubok ang nararanasan natin ngayon? Bukod sa pansarili, pampamilya, pangkalusugan, edukasyon, at mga problemang pangkabuhayan na pinalulubha pa ng pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansa dahil sa mga nagaganap na mga digmaan at iba't ibang uri ng mga kalamidad. Ngunit para sa atin, ang pinakamalubha ay ang mabibigat na mga pagsubok na bumabagabag. Sabihin pa nating lumalamon sa iglesia ngayon na nagbunga ng iba't ibang reaksyon sa mga kapatid. Pero gaano man po kabibigat ang mga pagsubok, ipinahihintulot ng Diyos yan upang subukin ang ating pananampalataya. Ano ang tama at dapat nating maging reaksyon sa pagharap sa mga pagsubok? Patunayan nating tapat ang ating pananampalataya. Kaya hindi tayo kailanman dapat panghinaan ng loob o hayaang ang mga pagsubok ay makapagpahina ng ating pananampalataya. Huwag po natin susukuan. Huwag nating subukang iwasan o takasan ang mga pagsubok. Bakit po? Ano po ba ang ipinagpauna ng mga apostol na daranasin ng mga nagtataglay ng tunay na pananampalataya? Pakinggan nyo nakasulat dito sa Gawa sa 14 talatang 22. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Ano po ang ipinagpauna ng mga apostol? Na daranasin ng mga
nagtataglay ng tunay na pananampalataya, tiniyak ng mga apostol sa mga alagad o sa mga kaanib sa unang iglesia ni Kristo na siya ring sinasabi sa atin ngayon sa mga iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Katumbas ng bago magtamo ng kaligtasan. Sumakat hindi po maiiwasan o hindi matatakasan, kailangang maranasan muna ang maraming kapighatian o mga pagsubok bago tayo makapasok sa kaharian ng langit. Kaya po, pagka iniwasan natin o tinakasan natin ang mga pagsubok, ano katumbas nun? Iniiwasan natin, tinatakasan natin ang pagtatamo ng kaligtasan. Ngunit, bagaman ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom ang ultimong layunin natin o pinakahangad natin, may iba pang layunin na kailangan muna nating maabot o makamit. Alin po yun? Kailangan ang iglesia ay maibalik muna sa kanyang malinis, banal, walang anumang batik o dungis na kalagayan upang maiharap sa ating Panginoong Kristo na karapat-dapat sa kaligtasan. Nakasulat po yan sa Efesos 5:27. Gayunpaman, bagamat sumasampalataya tayo na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa niyan. Pinagkalooban niya tayo ng ating bahagi sa gawaing ginagampanan natin ngayon na bagamat maliit lang, hindi pa rin ito madaling tuparin dahil sa maraming pagsubok na ating pinagdaraanan. Ano pong uring mga pagsubok? Ang ipinagpauna ng Biblia na daranasin ng mga tunay na sumasampalataya. Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa unang Pedro sa 4:12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ano pong uring mga pagsubok ang ipinagpauna ng Biblia na daranasin ng mga tunay na sumasampalataya o ng mga tunay na Iglesia ni Kristo? Yung mabibigat at di pangkaraniwan. Inuulit namin ang tanong, ano ang tamang reaksyon? Pagka humaharap tayo sa mabibigat at di pangkaraniwang mga pagsubok. Ang sabi ng mga apostol, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. Sa mga kapatid, kaya pala hindi dapat ipagtaka. Kaya pala dapat ikagalak at hindi ikalungkot yung mabibigat at di pangkaraniwang pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin, sapagkat yun ay pakikihati natin sa mga hirap ni Kristo. Marami na tayong naging pag-aaral tungkol sa naging hirap o puhunan ng Panginoong Kristo para sa iglesia na ililigtas niya. Makikihati lang tayo. Makikibahagi lang tayo. Pagka nagawa natin yon, anong tinitiyak ng Biblia? Magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Kaya para sa ikabubuti natin, yung mga pagsubok, hindi ipinahintulot ng Diyos ang mga pagsubok, kahit pa yung mabibigat, para pahirapan lang tayo. Para pabigatin lang ang ating kalooban. Hindi. Kundi upang ang pananampalataya natin makarating sa kasakdalan. Mapatunayan nating tapat ang pananampalataya natin sa Diyos.
Hindi ba napakaraming mga pagsubok na nararanasan natin ngayon? Lalo na nga nung pumanaw ang kapatid na Eranio Manalo. Bagaman ayon nating magmukhang sirang plaka rito na nagpapaulit-ulit, ang mga binasa natin ay nagtutulak sa atin na muling bumanggit ng mga halimbawa ng mga mabibigat at di pangkaraniwang pagsubok na ating nararanasan na hanggang ngayon ay hindi pa naitatama, hindi pa naitutuwid, hindi pa nare-resolba sa iglesia. Halimbawa, hindi ba napakasakit na matiwalag tayo sa iglesia? Lalo pa sa mali at hindi makatarong ang dahilan? Yung bang ang sigla-sigla mong sumasamba, buong pagtatalagang tumutupad ng tungkulin o ng mga tungkulin sa iglesia sa mahabang panahon. Meron nga mula pa sa pagkabata. Subalit, nagtanong ka lang, pumuna ka lang, naghayag ka lang ng damdamin mo sa mga maling nakikita sa iglesia, itiniwalag ka. Bigat yun. Masakit yun. Hindi pangkaraniwan yun. At hindi pa natatapos doon. Susundan pa yun ng panggigipit at pag-uusig. Hindi ng mga hindi kaanib sa iglesia, kundi ng mga kapatid. At hindi lang basta mga kapatid, mga naghahawak ng matataas na tungkulin sa iglesia na dapat sana ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Hindi po pangkaraniwan yun. Sapagkat nahamula tayo na ang mga namahala sa iglesia noon ay mapagmahal, mapagmalasakit. Na pagka merong nagkakamali, kinakausap, pinapayuhan, dinidisiplina kung kailangang disiplinahin. Pero nandun yung pagmamahal, nandun yung pangunawa, nandun yung pagpapatawad. Bakit? Tunay na namahala. Tunay na nagmamalasakit sa iglesia. Nakakalungkot. Hindi gayon ang nangyayari ngayon. Pagka pumupuna ka sa mali, kaaway ang turing sa'yo. Hindi ka na patatawarin. Hindi ka na uunawain. Hindi ka nakakausapin. At pagka merong kumausap sa'yo, sisiyasatin din yun, gigipitin din yun. Nakakalungkot. Nangyayari ngayon sa iglesia yun. Higit pa rito, napakasakit at hindi pangkaraniwan na tayong mga nagtanggol sa iglesia mula sa mga sumisira dito, nagsasamantala dito, ang siyang pinarusahan, itiniwalag. Habang yung mga sumisira, nagsasamantala sa iglesia, sila yung pinananatili. Ginagantimpalaan pa at lalo pang pinagtitiwalaan. Di lang yun. Hindi pangkaraniwan, napakabigat, na ang asawa at mga anak ng kapatid na Eranio Manalo na naging katuwang niya at naging inspirasyon sa pagtataguyod ng kanyang ministeryo hanggang sa kanyang pagpanaw, hindi lamang ginipit, itiniwalag, at meron pa nga ay ipinakulong. At 8 taon nang nasa bilangguan na wala man lang pagdinig na ginagawa para sa ikinaso sa kanila. Di lang yan. Bukod dito, hindi pangkaraniwan na ang mga pangalan ng mga nag-ulat at nagtanong tungkol sa mga katiwaliang nasukmuhan sa iglesia ay binasa sa lahat ng mga lokal ng iglesia sa buong Pilipinas. Yung iba nga ay sa buong mundo pa para sa kanilang pagkatiwala. Habang
ang pangalan ng mga napatunayang nagkasala ng pagtataksil sa sagradong kaisahan ng iglesia ay hindi binasa. O kung meron mang pangalang binasa, ay hindi lahat. At sa isang piling lokal lamang binasa. Hindi lang yun. Pinapayagan pa rin silang makadalo sa mga pagsamba kung saan mang lokal nila maibigan. Hindi pangkaraniwan na ang pagsamba sa gusaling sambahan ay maging hungkag sa pakikisama ng Espiritu Santo. Samantalang sa panahon ng mga naunang namahala, ang bawat pagsamba ay puno ng biyaya. Lalo pat ang nangangasiwa ay ang sugo noon at ang kapatid na Eranio Manalo noon. Nawala yun sa kasalukuyang panahon ng iglesia. Hindi pangkaraniwan na sa panahong ito ng malubhang kahirapan, ang binibigyang diin pa rin sa halos bawat pagsamba ay ang pagtatalaga ng mga kapatid sa pag-aabuloy at pagbibigay ng mga donasyon. Hindi lang sa pagsamba naririnig ang mga panawagan na gano'n, maging sa mga pulong panalangin, sa mga pagdalaw na ginagawa ng mga may tungkulin. Ngunit ang mabibigat at hindi pangkaraniwang mga pagsubok na ito ay hindi dapat maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa, malungkot o masiraan ng loob. Sapagkat sabi ng Biblia kanina, nabasa natin, maggalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Papalitan ng Diyos at ng Panginoong Kristo ang hirap ng kalooban, ang sakit, ang kalungkutan ng lubos na kagalakan o kaligayahan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Paano natin mapagtatagumpayan ang mabibigat at di pangkaraniwang mga pagsubok na dinaranas ng iglesia ngayon? Basahin natin ang nakasulat dito sa unang Samuel sa 17, mga talatang 45 hanggang 47, ganito ang sinasabi. Nang magkagayoy, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Paano po natin mapagtatagumpayan ang mabibigat at di pangkaraniwang mga pagsubok na dinaranas ng iglesia ngayon? Tularan po natin ang lingkod ng Diyos na si David, na nakaranas ng di pangkaraniwang mga pagsubok. Noong harapin ni David si Goliath, bata pa siya noon eh. Wala naman siyang kasanayan sa pakikipagdigma. Tagapag-alaga siya ng kawan ng kanyang ama. Pero dahil sa sumasampalataya siya sa Diyos at sa kanyang banal na magagawa, dahil walang magawa si Haring Saul noon eh.
para harapin si Goliath na naghahamon. Nanariyan na at sasalakay sa kanila. Si David ang humarap kay Goliath. Bata, laban sa isang higante. Hindi lang basta higante si Goliath, isang bihasang mandirigma. Pero ano ang ibinunga ng pakikipaglaban ni David kay Goliath? Na kung tutuusin ay wala siyang kalaban-laban. Nagapi, nadaig, napatay ni David si Goliath dahil pinanghawakan niya ang kapangyarihan ng Diyos o lubos siyang nagtiwala sa Diyos. Ang sabi niya, ang pakikibakang ito ay sa Panginoon. Kaya kasama niya ang Diyos sa pagharap niya sa mabangis, sa malaki, sa makapangyarihan na kaaway. Mga kapatid, hindi ba tayo ngayon ay nahaharap sa parehong uri ng tila hindi malulutas na pagsubok sa ating pananampalataya? Sa totoo lang, tulad ni David, tayo ay manghahamak lamang kung ihahambing sa ating mga mang-uusig. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang tayo'y mawala ng pag-asa. Dahil tulad ng sinabi ni David, nasa panig natin ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pagkataglay natin ang tamang saloobin at matibay na pananampalataya sa Diyos, ang mga pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na dumating sa buhay natin ay maaaring ipihit ng Diyos para sa ating ikabubuti o kapakinabangan. Dapat nating ilagak ang ating buong pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Gano'n po ba kahalaga yun? Na ang buo nating pag-asa, ang buo nating pagtitiwala ay ilagak natin sa ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang nakahandang gawin ng Diyos sa mga lingkod niya na nanghahawak sa kanyang kapangyarihan at magagawa? Bigyan ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica sa 3:2 hanggang 3, ganito ang sinasabi. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Sinabi po ni Apostol Pablo, tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo o mula kay Satanas at sa kanyang mga kinakasangkapan. Napakaraming kinakasangkapan ng dyablo ngayon, hindi lang mula sa labas ng iglesia, maging sa loob ng iglesia. Nakakalungkot, pero nangyayari yan. Kung hindi ba naman kasangkapan ng dyablo, sinop-sinop ng mga naunang namahala sa pananalapi ng iglesia, sa pangangalaga sa mga kapatid, sinamantala, nilustay ang kabangyaman ng iglesia. Ginamit sa pansariling kapakanan, samantalang para yon sa kapakanan ng iglesia, sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, na doon pinupuri ang Diyos, sa pangangalaga, sa pagpapatibay sa mga kapatid, saan man naroon ng mga kapatid na aabot ng maayos na pamamahala. Pero nangyayari man yun. Ito yung sinasabi ng Biblia. Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas kayo sa dyablo. Ililigtas kayo sa masama. Ngunit ano ang dapat natin gawin para bigyan tayo ng Diyos ng lakas at iligtas mula sa masama? Sinabi rin sa talata, idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao.
Kaya yung pananalangin, lalo na sa kalagayan ng Iglesia ni Cristo ngayon, napakahalaga nun. Dapat nating gawin yun ng buong pagtatalaga. Kahayagan yun ng pagtitiwala at panghahawak natin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok, ipinaunawa na sa atin, pinahintulot ng Diyos yun para subukin ang ating pananampalataya. Nakahanda naman ng Diyos na tumulong. At yun nga ginagawa ng Diyos sa atin. Ang katunayan ay itinakwil tayo, hindi lang ng kasalukuyang pamamahala ng mga kapatid, ng mga mahal natin sa buhay, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang katunayan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Malinaw pa isip natin eh. Taglay pa natin yung tunay na pananampalataya na tinanggap natin sa pakikinig ng mga tunay na mga aral. O merong iba na nanindigan pero bumitiw sa kanilang paninindigan. Mga natiwalag din. Yung iba ay kusang umalis sa iglesia. Pero yung pagyakap nila sa mga bago at mga maling aral, yung pagtatayo nila ng bukod nilang iglesia, bukod nilang assembly, katunayan yun, tama lang yung nangyari sa kanila. Na-justify ang pagkakatiwalag sa kanila. Bakit? Hindi sila naging tapat sa kanilang pananampalataya. Kung tapat sila sa kanilang pananampalataya, bakit nila babaguhin yung aral na tinanggap sa sugo? Meron pa nga ay nagtuturo na hindi sapat yung itinuro ng sugo. Halos ayaw na nilang sumampalataya yung mga nakikinig sa kanila sa kahalalan ng sugo at gusto nila sa kanila na maniwala. Mga kapatid, kaya lang natin nataglay ang tunay na pananampalataya dahil sa pagkasangkapan ng Diyos sa sugo at sa naunang namahala. Huwag nating bibitiwan yung tunay na pananampalatayang yun hanggang sa ating kamatayan. Yakapin natin, panghawakan natin ang tunay na pananampalataya. E paano kung itakwil tayo at pabayaan maging ng ating mga mahal sa buhay? Dahil sa hindi nila nauunawaan ang kabanalan ng ating ipinakikipaglaban. Meron kasing ganun eh. Itinakwil na maging ng sariling anak, ng sariling ama, ng sariling ina. Nangyayari ngayon sa iglesia. Dapat sana ang bawat sambahayan buo, hindi watak-watak. Sapagkat nakita natin yun sa mga naunang namahala. Ang mga naunang namahala ang unang sumino, nagmalasakit, nagmahal sa kanilang pamilya. Kaya nga, hinahangaan natin eh. Tinitingala natin eh. Ang ayos-ayos ng pamilya ng KRD. Tinutularan yun ang maraming kaanim sa iglesia. Pero nung mawala na siya, ano na nangyari sa pamilya ni KRD? Yung diwa, yung malasakit, yung pagmamahal ng kapatid na Eranio Manalo sa iglesia, hindi na yun. Hindi na yun. Ang taglay ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia. Yun nga, itinakwil ang sariling magulang. Itinakwil ang mga kapatid, pati yung mga pamangkin, ng mga anak ng kanilang mga kapatid. Paano nga kung gano'n na ang naging kalagayan natin? Ano ang maaasahan natin sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan niyo. Ang nakasulat sa awit sa 27, talatang 10, ganito sinasabi. Maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon pa akong aasahan. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Sabi ni David na nakaranas ng maraming mga
pag-uusig at kagipitan, pero laging nandun ang mahalagang tulong ng Diyos sa kanya. Sabi niya, maiwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa akong aasahan. Alam natin na sa relasyon ng mga magulang at mga anak, kung meron mang tao na huling magtatakwil sa mahal sa buhay, yung kadugo, yung kamag-anak, yung ama, yung ina, yung mga kapatid. Pero alam na alam natin na iba yung nangyayari ngayon sa iglesia. Hindi lang ang nagkawatak-watak yung pamilya ni Kaert. Maraming pamilya, maraming sambahayan ngayon sa iglesia ni Kristo nagkawatak-watak ang pamilya. Meron nga ay namatay na at sukat yung magulang. Sa halip na tumulong, makiramay man lang yung anak doon sa magulang na namatay, pinagbawalan pa yung mga mahal sa buhay na makiramay, na tumulong doon sa namatay na magulang. Nangyayari yan ngayon. Samantalang yung mga tunay na mga anak na nagmamahal sa kanilang mga magulang, hanggang sa pagtanda, aarugain nila. Ipagmamalasakit nila yung kanilang mga magulang. Hindi pa babayaan kung kani-kanino na lang. Mga mahal na kapatid, sa kalagayan ng iglesia ngayon at sa kalagayan ng buhay natin sa mundo na napakaraming mga pagsubok, ano po ang dapat nating hilingin sa Diyos? At lubos na sampalatayanan upang mapatunayan natin ang lubos na pagtitiwala sa Kanya. Pakinggan nyo itong huling talatang babasahin ko sa awit, sa 43:1-5, ganito ang sinasabi. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos, na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik. Sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahapis? Sa Diyos ako'y aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas, itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalaga. Mga kapatid, hindi tayo nag-aangkin na tayo ay malinis at walang kasalanan o walang nagawang mali. Ngunit inosente po tayo sa mga akusasyon na ibinabato laban sa atin na tayo raw ay kalaban ng iglesia at kalaban ng kasalukuyang pamamahala. Kung tayo'y kalaban ng iglesia at ng kasalukuyang pamamahala, kahit maayos ang iglesia, kahit maayos ang pamamahala ng iglesia, pupunahin, sisiraan. May mga gumawa niyan sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Kaya ayos-ayos ng iglesia, pero pinupuna. Merong grupo noon na gamit ang social media para ipahayag yung kanilang mga pagpuna, yung mga pangungwestiyon nila sa pamamahala ng iglesia sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo. Ang nakalulungkot, yung mga taong yon, sila ngayon yung namamayagpag sa iglesia. Katuwang ng kasalukuyang namamahala sa iglesia. Mga kapatid, sa kalagayan ng iglesia ngayon,
lalo natin kailangan ng tulong. Ang mahalagang tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang panalangin noon ng lingkod ng Diyos na si David, hatulan mo ako, o Diyos. Ipagsanggalang mo ang aking usap laban sa masamang bansa. Ipagtanggol mo ako sa masama't sinungaling. Ilayo mo ako ngayon sa mga masama. Iligtas mo ako sa pagdurusa, sa pahirap ng mga kumakaawa. Ang totoo at liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik at sa templo mong tirahan. Ang Sion na binabanggit dito ay ang bundok ng Sion na kinatayuan ng templo sa panahon ng Israel. Sa panahon ng unang iglesia, ang Sion ay sumasagisag sa iglesia ni Kristo. Naunawaan din natin na sa mga huling araw na ito, ang iglesia ni Kristo ang anak na babae ng Sion. Kaya sumampalataya tayo, ibabalik ng Diyos ang iglesia sa dati nitong kalagayan. Makapapasok tayong muli sa templo, sa mga gusaling sambahan, na doon tayo ay magpupuri, aawit, luluwalhati sa ating dakilang Diyos. Kami po ay lubos na umaasa at nananalangin na ang lahat, kabilang ang mga nang-uusig at kumakaaway sa atin, ay maghihintay para ang kalooban at katarungan ng Diyos ang manaig sa iglesia. Sa halip na ilagay nila ang lahat ng bagay sa sarili nilang mga kamay. Natatandaan ninyo yung sinabi ng Diyos sa Roma 12:19, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. At sa Jeremias 9:24, akong Panginoon na nagsasagawa ng kabaitan, katarungan, at katwiran sa lupa. Darating ang panahon, mananaig, mananayo ang katwiran ng Diyos sa iglesia. Habang naghihintay tayo ng tamang panahon para matupad ang taimtim na hangarin at layunin natin, patuloy po nating ilagak ang ating buong pag-asa at buong pagtitiwala sa Diyos. Hilingin po natin sa Kanya na lagi niyang iabot sa atin ang kanyang mahalagang tulong. Tulungan niya tayo na ating matiis ang lahat ng mga pagsubok hanggang sa wakas. Wakas man ang ating buhay o wakas ng mundong ito. Sa pagbabalik ng Panginoong Kristo para maging mapalad tayo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, samantalahin natin ang pagkakataong ito na ang Diyos ay nakatunghay ang paningin sa atin, saan man tayo naroroon, nakikinig sa lahat ng mga panalangin natin at dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Nakahanda siyang magpala, nakahanda siyang tumulong, nakahanda siyang lunasan ang lahat ng ating mga suliranin, ang lahat ng ating mga bagabag, lalo na ang mabigat na pagsubok na bumabalot ngayon sa buong Iglesia ni Cristo. Huwag tayong magsawang manalangin sa Diyos na ang Iglesia ay mabalik sa dati nitong banal, maayos, at maluwalhating kalagayan. Tinatanaw natin yun. Huwag tayong papanawa ng pag-asa. Gagawin ng Diyos yun, alang-alang sa kapakanan ng ating kaligtasan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muling nahayag ang iyong kapangyarihan sa panahon ng aming pagsamba. Palibhasa, kilala mo kami sa kabila ng mga naranasan namin sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia. Kita mo
Nangahawa kami sa mga aral na tinanggap namin sa sugo at sa naunang namahala sa iglesia. Ama, bahala ka na sa amin. Sa ganang aming sarili, hindi namin kaya na harapin ang mabibigat na pagsubok. Napakahirap mabuhay ngayon, napakasama ng mundo. Dati, sa naunang namahala sa iglesia, meron kaming natatakbuhan, meron kaming nasisilungan. Mismong ang iglesia ay pinagkukunan namin ng proteksyon. Payapa kami sapagkat dama namin ang pagmamalasakit at pagmamahal ng naunang mga namahala sa iglesia. Subalit, ipinahintulot mo, Ama, na hindi na magkaganon ngayon sapagkat ipinahintulot mong dumaan sa pagsubok ang aming pananampalataya. Subalit, lubos ang aming pananampalataya, Ama. Kaya mo kami pinadadaan sa mga pagsubok upang dalisayin ang aming pananampalataya. Salamat po ng marami, Ama. Hindi nagmamaliw ang aming pananampalataya sa mga aral na tinanggap namin sa mga naunang namahala. Pinakahahangad namin, Panginoon, na maingatan ito hanggang sa pagdating na ng aming kamatayan o sa pagdating ng araw ng paghukom. Kaya naman, sa pagkakataong ito bago kami maghiwa-hiwalay, maaari po ba, Ama, iunat mo ngayon ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga dumadalo. Panginoon, haplusin mo ang aming puso, kilusin mo ang aming mga damdamin, patuloy kaming maglagak ng aming pag-asa at pagtitiwala sa iyong banal na magagawa. Sa maraming panahon ng buhay namin, pinatunayan mo na hindi mo kami pinababayaan. Maari po ba hanggang sa araw na ng kawakasan, itaguyod mo ang tunay naming pananampalataya. Panginoong Hesukristo, pagbalik mo, huwag mo po kaming kalilimutan. Alalahanin mo ang lahat ng mga naging pagsasakit, ng mga pinuhunan namin para sa kapakanan ng iglesia at sa pagtupad ng mga tungkulin na ibiniyaya niyo sa amin ng Ama. Panginoon, palitan mo ng walang hanggang kagalakan ang mga kalumbayan, ang mga tinitiis ng mga lingkod mo. Ipagsama mo kami sa langit, ang buo naming sambahayan. Magtamo kami ng walang hanggang buhay. Habang naghihintay kami, patatagin mo pa ang aming pananampalataya. Lagi kaming mananalangin. Lagi kaming dudulog sa iyo at sa Ama. Pakikinggan mo ang aming panalangin. Ilalapit mo kami sa Ama upang makatiyak kami. Matatamo namin ang aming mga kahilingan. Higit naming idinadalangin ang kapakanan ng iglesia. Sana dumating na ang panahon, maayos na ang lahat ng bagay sa iglesia. Makabalik na kami sa dating paraan ng ginagawa naming paglilingkod at pagtupad ng aming tungkulin. Makabalik kami sa mga pagsamba sa gusaling sambahan na doon pinupuno niyo ng Ama ng inyong malakas na kapangyarihan. Ama, tumitiwala kaming dininig mo po kami, lubos na ipinatawad ang aming mga kasalanan. Nagpagaling ka sa mga may karamdaman, nilunasan mo po ang aming mga bagabag. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.